Sa isang laro ng basketball sa high school, natatalo ang Wolves laban sa Stalkers. Sa 44 na segundo na lang ang natitira, sinabihan ng coach si Dean na kunin ang bola at ipasa ito kay Mason para makuha ang ilang puntos na kailangan nila para manalo. Sinusunod ng mga lalaki ang discarding ito at hindi nagtagal ay nakakuha si Mason ng 2 puntos, bagamat naabala siya kapag nakakita siya ng isang taong nasusunog sa karamihan. Nagpatuloy ang laro at ipinasa muli ni Dean ang bola kay Mason. Ibinato niya ito sa huling segundo at takot na pinapanood ang nasusunog na lalaki sa kanyang harapan na inabot ang itim na kamay nito. Sa sandaling iyon, nakukuha ng bola ang mga huling puntos at nanalo ang Wolves. Kaya't si Mason ay napapaligiran ng kanyang masayang koponan. Isang takot na Mason ang tumakbo sa pagpapalit ng silid at napansin niya ang mga goosebumps sa kanyang braso habang binubuksan niya ang kanyang locker. Nagtapon siya ng mga bagay hanggang sa kakaibang artifact na lang ang natira. Habang ibinubulong ng isang boses ang kanyang pangalan, naghahanap si Mason ng timbang. Sa sandaling iyon, ang nasunog na lalaki ay pumasok sa silid at si Mason ay humingi ng mas maraming oras bago ihagis ang bigat sa artifact na durog-durog ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa pinto at nakahinga ng maluwag nang makita ang kanyang mga kasamahan sa koponan na papasok. Maya-maya sa shower, nakarinig si Mason ng ingay at tumingin sa ibaba upang matuklasan ang itim na usok sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang tumalikod siya, hinawakan siya ng nasunog na lalaki sa leeg at ipinasok ang isang kamay sa kanyang lalamunan upang sunugin si Mason. Nang marinig ng kanyang mga kasamahan ang hiyawan. Nagmamadali silang pumunta sa shower at nakita si Mason na nasusunog hanggang sa mamatay. Makalipas ang 6 na buwan, lumipat si Chris sa bahay ng kanyang pinsan. Gumagawa siya ng ilang sketching sa windowsill nang bigla siyang lumabas, nakatitig sa lupa na may madilim na pag-iisip na halos pumasok na. Sa kabutihang palad, kinuha niya ito ng kanyang pinsan, si Re, na nag-aalok na tulungan siyang mag-unpack. Sa paaralan, ipinakita ni Re si Chris sa paligid at ibinahagi niya ang tingin sa isang batang babae na nagngangalang Ellie. Si Chris ay nakatalaga sa isang locker na nagsasabing kabayo kaya ipinaliwanag muli na ito ay dating palayaw ni Mason. Biglang pinalibutan ni Dean at ang kanyang mga kasamahan si Chris, sinabing hindi niya dapat gamitin ang locker na iyon bilang paggalang. Ang kanyang kasintahan na si Grace ay pinutol upang ituro na ang paaralang ito ay napakaluma, kaya lahat ng mga locker ay pag-aari ng mga patay na tao. Habang nabigo si Ren na manligaw kay Grace, napagtanto ni Dean na si Chris ang bagong babae at sinabi niyang nakarinig siya ng mga chismis na nakalabas siya sa rehab pagkatapos pagpatay sa kanyang ama. Siya ay nagambala ni Ellie na tumawag sa kanya para sa kanyang kalupitan. Patuloy na kinukutya ni Dean si Chris na sinipa siya sa singit. Nagpa siya si Mr. Craven na bigyan ng detention sina Chris, Dean, Grace, at Red dahil sa pagdudulot ng kaguluhan sa pasilyo. Kapag sinubukan ni Ellie na ipagtanggol si Chris, nakulong din siya. Pagkatapos ay sinubukan ni Ellie na kaibiganin si Chris na nagsabi sa kanya na hindi niya kailangan ng kanyang tulong. Pagkaalis ni Ellie, binuksan ni Chris ang locker at nakitang puno ito ng mga gamit ni Mason, kabilang ang misteryosong artifact. Pagkarinig ng ilang bulong, nagpa siya si Chris na buksan ito at nakahanap ng kakaibang sipol. Nang hihipan na niya ito, tumunog ang bell at umalis na siya para sa klase. Sa hapon, late na nagpakita si Chris para sa detention. Kapag inilapag niya ang kanyang bag sa mesa, lumabas ang artifact at ang sipol. Iniisip ni Dean na ito ay isang tubo at sinabi kay Craven na mas malapitan ang pagsipol. Sinabi niya na ito ay isang uri ng instrumentong pangmusika at kinikilala ang teksto na inukit sa base nito bilang Mayan. Binasa ni Craven ang mga simbolo at isinulat ni Grace ang mga ito sa isang website ng pagsasalin upang ipakita ang ibig nilang sabihin ay ipatawag ang mga patay. Interesado na malaman ng makasaysayang halaga, inanunsyo ni Craven na pinapanatili niya ang sipol na itinuturo na natagpuan ito ni Chris sa locker ng pag-aari ng paaralan. Hinahayaan din niya ang lahat ng mga kabataan na umalis ng maaga. Ngunit kailangan nilang magsulat ng isang sanaysay tungkol sa sinaunang Mesoamerica upang makabawi. Pagkaalis ng mga bata, naghahanap si Craven ng mga antique online at kinukumpirmang napakamahal ng mga ito. Ibebenta na niya ang sipol ng makarinig siya ng mga bulong ng kanyang pangalan na kinukumbinsi siyang hipan ito. Eksaktong ginawa iyon ni Craven at nabasag ang bintana. Masyado siyang nabalisa dahil sa ginawa niya, kaya ibinaba niya ang sipol at kinumpirma ang pagbebenta sa website bago umalis sa silid-aralan. Sa labas, iniimbitahan ni Grace ang lahat na makipagkita mamaya. Pagkaalis ng iba, sinabi ni Ray kay Chris na hindi niya kasalanan ang nangyari sa kanyang ama, ngunit ayaw niyang pag-usapan ito. Sa sandaling iyon, napagtanto na may nakalimutan siya at nagmamadaling bumalik sa silid-aralan. Nakita niyang nakabukas pa rin ang laptop ni Craven na may website na nagpapakita ng mga anti-gang presyo na nagbibigay sa kanya ng ideya. Samantala, si Chris ay nilapitan ni Noah na nagpakilala bilang isang pastor ng kabataan. Inaanyayahan niya siya sa simbahan habang sinusubukang ibenta ang kanyang happy powder kahit na nag-aalok ng isang welcome sample. Sa sandaling iyon, bumalik si Ray at sinubukang itulak si Noah palayo sa kanyang pinsan, ngunit madaling nadaig siya ni Noah at itinapon siya sa ibabaw ng isang kotse bago bumunot ng kutsilyo.
Matapos makipag-usap tungkol sa Diyos at sabihin kay Chris na lagi siyang nandyan kung kailangan siya nito, umalis siya. Ipinaliwanag ni Ren na si Noah ay nagbebenta ng mga ilegal na sangkap sa mga bata na pumupunta sa kanyang simbahan. At isang taon na ang nakalilipas, isang bata ang namatay dahil sa labis na dosis. Sa gabi, natuklasan ni Craven na walang laman ang artifact. Siya ay naghahanap para sa sipol sa lahat ng dako upang hindi mapakinabangan. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ingay at ipinapalagay na ito ang janitor, ngunit nang siya ay pumasok sa koridor, nakakita siya ng kakaibang figura na nakatayo sa kadiliman. Biglang nagulat si Craven nang may humawak sa balikat niya. Gayunpaman, ito ay ang janitor lamang. Ang misteryosong figura ay nawala. Kaya ipinapalagay ni Craven na nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ay bumalik siya sa silid-aralan at napansin na nakikita niya ang kanyang hininga. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang creepy na nilalang na may kakaibang go na lumalabas sa bibig nito. Sinasaksak ng kilabot na ito si Craven gamit ang dalawang kamay para pisilin ang kanyang baga hanggang sa mamatay. Dumaan ang janitor sa pintuan, ngunit wala siyang nakita. Ang parehong go ay lumilitaw sa bibig ni Craven habang siya ay nag-transform sa nilalang bago bumagsak. Sa bahay ni Grace, nagnakaw si Reveals ng sipol. Tumanggi si Chris na makisalamuha sa grupo, ngunit hindi niya mapigilan ang pagtitig kay Ellie na tinurok ang kanyang binti ng kanyang gamot sa diabetes. Sinubukan ng kapatid ni Grace na si Timmy na tiktikan ng kanilang party, ngunit pinapante niya ito sa kanyang silid. Nang ipahayag ni Chris na aalis siya, sinubukan siyang kumbinsihin ni Ellie na manatili. Sa sandaling iyon, pananggahasan ni Dean si Grace na pumupol. Kapag ginawa niya ito, lahat ay nagtakip ng kanilang mga tainga dahil isang masakit na ingay ang umaalingaw sa loob ng ilang segundo. Nang matapos ito, sinabihan ni Dean ang lahat na tumahimik dahil iba ang kanyang maririnig, ngunit ito ay isang dahilan lamang para umutot. Tapos umalis na si Chris. Kaya naman, sinundan siya ni Ellie para imbitahan siya sa Harvest Festival, maganda raw kung darating siya. Pagkasabi ni Chris ng oo, umalis na si Ellie. Pagkatapos, tinanong ni Chris si Re kung gusto ni Ellie ang mga lalaki o babae. Ngunit walang ideya si Re. Sa bahay, patuloy na nag-iisip si Chris ng isang bagay para i-text si Ellie, ngunit hindi siya nasisiyahan sa alinman sa kanyang mga ideya. Bigla niyang nakita ang isang tao na nakatayo sa puno sa labas ng kanyang bintana at natakot siya, nagulat na lamang si Riing sa silid. Nang muli siyang tumingin sa puno, wala na ang figura. Sa sandaling iyon, nagping ang kanyang telepono na may text mula kina Ellie at Chris dahil napagtanto niyang hindi sinasadyang nagpadala siya ng isang malandi na text. Mukhang nagustuhan nito ni Ellie kaya tinawagan ni Reals ang telepono at nagpadala ng isang cute na tugon upang matulungan ang kanyang pinsan. Pagkaalis din ni Dean, sinimula ni Grace ang paggawa ng kanyang sanaysay. Paulit-ulit siyang nakakarinig ng mga ingay at may bumubulong sa kanyang pangalan, ngunit inaakala niyang si Timmy ang nangungulit sa kanya. Nang makita niyang patay na ang ilaw sa silid ng kanyang kapatid, napagtanto niyang hindi ito gumagawa ng ingay sa paligid niya. Biglang tumakbo sa likod niya ang isang nakakatakot na nilalang at narinig niyang ulong muli ang pangalan niya. Sinusundan niya ang ingay at sinusuri ang likod ng mga kasangkapan, ngunit wala. Sa pagkakataong iyon, hinawakan siya ng isang takot-takot na kamay at lumingon siya para lang makita si Timmy. Napansin ni Grace na napakalayo niya para siya ang humipo sa kanya. Kinaumagahan, tinipon ng punong guro ang mga estudyante para sa isang pagpupulong at ipinaalam sa kanila ang tungkol kay Craven kamatayan na nagsasabing ito ay cancer sa baga. Napansin ni Ellie ang isang babae sa kanyang harapan na nanginginig at biglang nabali ang kanyang leeg. Ang babaeng ito pagkatapos ay ibinalik ang kanyang ulo upang ipakita sa kanya. Nakakatakot na mukha. Bulong ng pangalan ni Ellie. Sa sandaling iyon, si Grace ay nagbigay ng sipol kay Chris at ang distraction ay napahinto si Ellie mula rito. Ngayon wala na ang creepy girl. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Ellie at Chris sa bahay ni Mason dahil sa tingin nila ay gusto ng pamilya ang kanyang sipol. Kumatok sila sa pinto at nakita nilang nakabukas ito. Ang mga batang babae ay pumasok sa loob at nakakarinig ng lumang musika habang pinapansin ang lahat ng mga antik na nagpapalamuti sa bahay. Biglang sumulpot sa likuran nila ang lola ni Mason na si Ivy, at nang hindi kumusta, nagrant siya tungkol sa pagkuha ng bahay sa kanya ng bangko. Ipinaliwanag niya na naglakbay siya sa buong mundo upang kolektahin ang kanyang mga antigo at pinag-aralan kung paano nakikipag-ugnayan ng iba't ibang kultura sa kamatayan. Sa isang mesa, maraming bote ng gamot. Nang subukang ibigay ni Chris sa kanya ang whistle at sinabing nakita niya ito sa locker ni Mason, tumugon si Ivy na talagang natagpuan siya nito tulad ng natagpuan nito si Mason at ang kanyang sarili. Maraming taon na ang nakalilipas, nakuha ni Ivy ang sipol sa isang eskinita sa likod ng Guatemala. Simula noon, pinatay nito ang kanyang anak na babae, ang kanyang manugang, at ang kanyang apo. Ang eksaktong pagsasali ng mga marka ay ipatawag ang iyong kamatayan. Kapag ang isang tao ay ipinanganak, gayon din ang kanilang kamatayan, at ang kamatayan ng bawat isa ay dumarating sa kanilang takdang panahon. Gayunpaman, kung may makarinig ng sipol, ang kanilang kamatayan ay darating ng maaga at inilalagay ang kanilang mga katawan sa estado ng kanilang orihinal na binalak na kamatayan. Ibinalik ni Ivy ang sipol kay Chris. Sinasabing hindi na niya dapat kinuha ito.
Sa gabi, ang mga batang babae ay pumasok sa record room ng ospital. Inamin ni Ellie na kakaiba ang pagkamatay ni Mason dahil nasunog siya sa isang shower at gayon pa man ay sinisi nila ito sa isang pagtagas ng gas. Sinuri nila ang kanyang file at nalaman na siya ay nakilala sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin dahil ang kanyang katawan ay labis na nasunog. Sa sandaling iyon, may pumasok sa silid kaya ang mga batang babae ay kailangang magtago sa likod ng mga kabinet. Nahulog ang mga papel ni Mason at nakuha ni Chris ang isa sa kanila. Nabasa niya na ang istruktura ng buto ng katawan ay nagpapahiwatig na siya ay nasa late 40s na tumutugma sa whistle na ibinahagi ni Laura Ivy. Nangangahulugan nito na si Mason ay nakatakdang mamatay sa kanyang 40s mula sa isang pagtagas ng gas at si Craven ay dapat na magkaroon ng cancer sa ibang pagkakataon. Kailangang babalaan ng mga babae ang iba kaya lumabas muna sila bago mahanap ng empleyado ang ibang papel sa sahig. Sa Harvest Festival, lahat ay naka-costume. Hinanap ni Resi Grace at sa wakas ay sinabi sa kanya na gusto niya siya, ngunit marahan niya itong tinalikuran at hinalikan ng pisngi nito bago makipagkita sa kanyang kasintahan. Pinagtatawanan ni Dean ang costume ni Rhea at may inumin si Rhea para kalimutan. Nang dumating sina Ellie at Chris, sinubukan ni Noah na abalahin sila at tinawag silang isang slur, kaya sinipa siya ni Ellie sa singit. Inilabas ni Noah ang kanyang kutsilyo, ngunit tinapakan ni Chris ang kanyang kamay upang nakawin ito. Sinundot niya ang ilong nito at binanggit ang bata na na-overdose. Sinabi ni Noah na wala siyang alam, kaya pinutol ni Chris ang kanyang ilong bago tinanggal ang kutsilyo. Samantala, naghiwalay sina Dean at Grace sa haunted maze kung saan patuloy silang ginugulat ng mga empleyadong naka-costume. Nakahanap si Dean ng gulong at pinaikot ito para makakuha ng resulta na nagsasabing, ikaw ang magpapasya sa iyong kapalaran. Sa isa sa maraming pasilyo, laking gulat ni Grace nang makita ang isang matandang babae na napapaligiran ng napakaliwanag na liwanag. Nang tawagin niya ang kanyang pangalan, lumayo si Grace upang mahanap muli ang matandang babae. Agad siyang tumakbo at tumawag kay Dean para humingi ng tulong, ngunit sa tingin niya ay kalokohan niya ito tungkol sa mga disguised na empleyado. Biglang ginulat ng matandang babae si Grace at naging dahilan ng pagkahulog niya na nalaglag ang kanyang telepono habang nasa proseso. Pagkatapos, kinuha ni Grace ang isang pala habang itinaas ng babae ang kanyang braso para ituro sa kanyang likuran. Kaya lumingon si Grace at muli siyang hinanap. Sigaw niya habang hinahampas siya ng pala, dahilan para matambarin siya. Nang gumaling si Grace, hinawakan niya ang kanyang dumudugong noo at napagtantong mayroon siyang kaparehong sugat sa pala gaya ng nilalang. Pagkatapos ay ngumiti ang matandang babae at tumayo sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang katawan. Sinimulan niyang habulin si Grace na tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Nag-aalala si Dean dahil hindi niya sinasagot ang telepono at hinahanap siya. Natarante si Grace nang madapa siya sa isang dead end, ngunit sa kabutihang palad ay nakakita siya ng isang nakatagong lagusan sa dingding. Nagsimula siyang gumapang dito, ngunit hindi nagtagal ay sinundan siya ng matandang babae at hinawakan ang kanyang bukong-bukong para saksakin ang hita ni Grace gamit ang kanyang nakakatakot na daliri. Sumunod, ipinasok niya ang kanyang kamay sa lalamunan ni Grace, dahilan upang magsimulang magbago ang kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, kumawala si Grace at patuloy na gumagalaw hanggang sa marating niya ang gitna ng maze. Sa kasamaang palad, lumitaw ang matandang babae sa poste ng ilaw at hinalikan si Grace para tapusin ang pagbabago. Bago mamatay, nakuha ni Grace ang isang hawakan upang airing ang kampana sa poste. Sa oras na dumating si Dean, si Grace ay walang iba kundi isang kulubat na matandang katawan. Pansamantala, hinanap ni na Ellie at Chris si Riing ng isang oso para kay Grace. At sinabi niya sa kanila na ang iba ay nasa maze, kaya magkasama silang pumunta doon. Narinig din nila ang kampana at nagmamadaling makipagkitang muli kay Dean. Pagkatapos, sa gym ng paaralan, tumanggi si Dean na tanggapin na ang katawan ay kay Grace. Ibinahagi ng mga babae ang sinabi ni Ivy sa kanya at pareho silang umamin na naramdaman nila ang papalapit na kamatayan. In denial pa rin si Dean kaya tinawag siya ni Rhea dahil sa pangahas na pumutok si Grace at sinisisi siya sa pagkamatay nito. Itinulak siya ng isang galit na Dean pababa at kinukutsa siya para sa kanyang crush dahilan upang tumakas si Rhea. Ilang sandali pa, isang lasing na Dean ang pumasok sa kanyang kwarto sa pamamagitan ng bintana. Nang tumingin siya sa salamin. Laking gulat niya nang makita ang isang lalaking may matinding sugat sa pagdurugo. Napatras siya at hindi sinasadyang nasira ang kanyang lampara kaya nagmadali siyang buksan ang pangunahing ilaw para lang mawala ang lalaki. Tapos, kumatok sa pinto ang mga magulang niya kaya nagkunwari si Dean na binabangungot lang siya. Pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa pag-inom at pagmamaneho na sinasabing papatayin siya nito balang araw. Samantala, sa bahay ni Chris, sinabi niya kay Ellie na isang taon na ang nakalipas ay na-overdose siya. Dinala siya ng kanyang ama sa ospital sakay ng kanyang sasakyan, ngunit sa kasamaang palad, nabangga sila ng isang truck sa daan at napatay ang kanyang ama. Minsan iniisip niya na dapat ay siya yon. Inaalaw siya ni Ellie bago siya hinalikan at ang mga babae ay nauwi sa paggawa ng malikot. Sa bubong, nakaupo si Rhea sa ilalim ng ulan, iniisip si Grace. Biglang, nakita niya ang dugo sa kanyang mga kamay at ang teddy bear na sinundan ng isang katawan sa loob ng isang pang-industriyang hill ingen.
Gayunpaman, ito ay lahat ng kanyang imahinasyon. Kinabukasan, binisita ni Rhea at ng mga babae si Ivy na may sakit sa kama. Ipinaliwanag niya na upang matigil ang sumpa, dapat nilang ilipat ang kanilang kamatayan sa ibang tao sa pamamagitan ng pagmamarka sa kanila ng kanilang dugo. Nang tumingin si Chris sa salamin, nakita niya ang kanyang kamatayan sa likod niya na may karayom sa kanyang braso. Habang nawawala ang kanyang kamatayan, namatay si Ivy sa kama. Pagkatapos, tinatalakay ng tatlo kung ano ang gagawin. Nais ni Ren na ipasa ang kanyang kamatayan, ngunit nakikita ito ni Ellie bilang pagpatay at laban dito. Nagtatalo sila tungkol dito at nauwi si Ren na mag-isa. Sa bahay, nakita ni Dean ang balita ng pagkamatay ni Grace at pinatay niya ang TV, tinatanggihan pa rin. Biglang bumukas ng kaunti ang pinto niya at isang nakakatakot na kamay ang bumungad sa kwarto. Inihagis ni Dean ang isang upuan sa pintuan, nakuha ang atensyon ng kanyang mga magulang. Nagmamadali siyang isara ang pinto para hindi sila makalabas at itinulak ang ilang kasangkapan para harangan ito. Pagkatapos, ang mga hanger sa kanyang aparador ay gumagalaw at ang kamatayan ni Dean ay lumabas upang hawakan ang kanyang ulo, inilagay ang kanyang katawan sa mga galaw ng isang pagbangga ng kotse. Ang lahat ng mga pinsala ay nagsisimulang lumitaw sa kanyang katawan na bali ang kanyang mga buto at nakakapinsala sa kanyang mga organo. Nang makalusot ang kanyang mga magulang sa silid, nakita nilang bumagsak ang bangkay sa lupa. Samantala, hinahanap ni na Chris at Ellie si Rhea sa kanyang silid, ngunit wala siya. Nakakita sila ng mga larawan niya sa steel mill kung saan siya nagtatrabaho at isang comics ng isang anti-hero na pumatay sa isang masamang tao na maaaring isang palatandaan. Sa labas ng simbahan, nagpaalam si Reese's Noah sa mga bata. Nang makaalis na ang lahat, pumasok si Ren na may dalang baril at nagpaputok ng plorera para patunayan kay Noah na seryoso siya. Biglang tumunog ang kampana ng simbahan at napalingon si Rhea. Kaya, si Noah ay tumalon sa kanya upang subukang i-disarm siya. Lumaban sila hanggang sa bumagsak si Rhea at nakuha ni Noah ang baril, ngunit nang sinubukan niyang barilin, hindi ito umubra. Hinampas ni Rhea ng tray si Noah para matamba siya. Maya-maya, nagising si Noah na nakatali sa isang upuan sa hilingan ng bakal. Kinuha ni Rhea ang mga ilegal na sangkap mula sa kanyang bulsa at pinilit siyang lunukin lahat. Pagkatapos, kumuha si Rhea ng kaunting dugo mula sa kanyang sariling kamay at inilabas ang sipol na nagbigay sa kanyang braso ng goosebumps. Nang markahan na ni Rhea si Noah, dumating ang mga batang babae upang pigilan siya, ngunit pinigilan niya sila sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanila. Nagsimulang humingi ng awa si Noah at kasabay ng pakiusap ng dalaga, hinailan nito pabalik ang braso ni Rhea. Sinabi ni Rhea na ang lahat ay kailangang mamatay ng isang beses na nagbibigay kay Chris ng ideya. Sa sandaling iyon, nagsimulang marinig ni Rhea ang kanyang kamatayan at ang kanyang nasugatan na braso ay hinailan ng isang hindi nakikitang puwersa, dahilan upang mabitawan niya ang baril. Hinawakan siya ng mga babae upang subukang iligtas siya, ngunit huli na ang lahat. Nagsisimula ng magwatak-watak ang kanyang katawan dahil mamamatay daw siya sa Hillingen. Kapag kalahati na lang ng katawan niya ang natitira, sa isabog na ito. Habang si Noah ay nahimatay, si Chris ay may pagkasira at kailangan siyang pakalmayan ni Ellie na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang ideya. Ang mga babae ay nagmamadaling pumunta sa kotse ni Ellie para kunin ang kanyang mga gamit sa ospital habang ipinapaliwanag ni Chris ang kanyang plano. Gamit ang insulin, maaari nilang ihinto ang isang puso at ibalik ito sa buhay na may adrenaline. Ito ay mabibilang-bilang namamatay at itaboy ang kanilang pagkamatay. Dinala nila ang mga supply sa gusali kung saan nakita ni Chris ang kanyang kamatayan na naghihintay. Gamit ang mga bagay mula sa Hillingen, inayos nila ang lahat at nilock ang pinto. Gusto munang iligtas ni Chris si Ellie. Gayunpaman, ginulat siya ni Ellie sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng insulin sa kanyang braso na nagpapaunawa sa kanya na ang kanyang kamatayan ay naglalarawan sa eksaktong sandali na ito. Nahulog ang katawan ni Chris sa isang batya ng nagyayelong tubig at pinananatili ito ni Ellie hanggang sa tumigil ang puso. Nang mamatay siya, humingi ng tawad si Chris sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay hinailan ni Ellie si Chris at tinuturok siya ng adrenaline bago niya simulan ang paggamit ng defibrillator. Halos magising si Chris, ngunit lumilitaw ang kanyang kamatayan sa kanyang subconscious at pinapanatili siyang patay. Isang desperado na si Ellie ang nagsimulang magkapor, ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni kamatayan kay Chris. Sa sandaling iyon, nagising si Noah at nakatakas sa upuan. Matapos makuha ang baril, sinimulan niyang hampasin ang pinto gamit ang isang mace. Pagkatapos ay lumitaw din ang pagkamatay ni Ellie na nagpapatunay na ito ang batang babae na nakita niya sa pagpupulong. Binuksan ni Noah ang isang butas sa pinto at ipinasok ang kanyang braso upang buksan ang apoy, sinira ang defibrillator at nasaktan si Ellie. Hindi nito pinipigilan ang pag-uulit ng pangalan ni Chris na nagbibigay sa kanya ng sapat na lakas upang tuluyang itulak ang kamatayan. Nagising si Chris at nadatnan niya si Ellie na may seizure sa sahig habang pinapanood ang kanyang kamatayan. Sa sandaling iyon, pumasok si Noah at sinabing may trabaho ang Diyos para sa lahat. Hinawakan niya ang dugo ni Ellie, dahilan para mawala ito. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang sariling kamatayan at nagpaputok siya, ngunit ang bawat bala ay sumasakit din sa kanyang katawan.
Siya ay bumagsak at ang kanyang kamatayan sa lalong madaling panahon ay umabot sa kanya upang patayin siya. Niyakap ni Chris si Ellie habang nalaman na nasira ng bala ang sipol. Pagkalipas ng 3 buwan, iniisip ni Chris na nakikita niya ang kanyang kamatayan kung minsan. Ngunit natututo siyang mamuhay ng masaya salamat sa relasyon nila ni Ellie. Samantala, isa pang babae. Hinahanap ang artifact sa kanyang locker. Sa panahon ng pagpupulong, hinayla ng batang babae ang sipol at hinaypan ito. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para mapanood mo marami pang mga video tulad nito. Salamat sa panonood.